Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong. Samahan niyo pong muli ang inyong katambay. Magkomentuhan po tayo. Bago po tayo mag-umpisa, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, saan man sulok ng bansa tayo naroon at mundo, ay naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisahan na po natin mga kababayan para po mahaba-haba itong ating talakayan. Ang Vice President po ay bumuelta po, nagsalita po ang Vice President dito po sa mga nananawagan po na walang kamatayang impeachment sa kanya. At syempre po, ang Secretary General po ay hindi na po niya iintayin daw po at isasubmit na rin daw po niya ang impeachment ng Vice President sa House Speaker mga tambay. Pakinggan po natin mga kababayan ang balita at komentuhan po natin. Unahin po natin itong sa Kamara at isunod po natin ang ating Vice President. We will act on it this week. Wala pa ring fourth impeachment complaint hanggang ngayon. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, sapat na ang panahong ibinigay niya para hintayin ito. Kaya ngayong linggo, plano na niyang itransmit ang unang 3 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito ng kwestiong paggasto sa confidential funds nito. Oras na maitransmit ang impeachment complaint sa tanggapan ni Speaker Romualdez, kailangang maisama ito sa order of business sa loob ng 10 session days. Kasunod nito, ire-refer na ito sa Committee on Justice sa loob ng 3 session days. I think we have given them enough time, so we will have to transmit the impeachment complaints within this week. Hanggang February 7 na lang ang sesyon ng Kongreso bago mag-break para sa election season at muli nang babalik sa June 2, 2025. Nang tanungin naman si Velasco kung wala na bang pag-asang umusad sa 19 Congress ang mga reklamong ibig magpatalsik sa pangalawang Pangulo, ang tugon ni Secretary General Velasco. Hindi naman kasi nga anytime 1/3 of the members can endorse it, can sign a complaint in my presence, and then diretso yun sa Senate. Hindi na dadaan sa Committee on Justice. Nagsagawa na ng kilos protesta ang iba't ibang grupo upang ipanawagan sa Kongresong aksyonan ng impeachment complaints. Si House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, willing pa ring mag-intay sa ika-4 na impeachment complaint, kabilang ang kongresista sa endorsers ng ikalawang reklamo laban kay VP Duterte. Willing to wait, pero sana magkaroon ng moves ngayong linggo na to. Kasi huling mga araw na ng Kongreso at dapat magkaroon ng action dito ang ating leadership. Hindi pwedeng pabayaan na walang nangyayari. Ayon naman kay House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, long overdue na ang impeachment complaints pero kung 1/3 members ng Kamara ang mag-e-endorso ng anuman sa impeachment complaints bago matapos ang sesyon ng Kongreso, dediretso na ito sa Senado. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Huling araw na rin nila sa Kongreso mga tambay. Itong mga congressman na ito, Makabayang Black, huling araw na rin po nila na maging representative. Huling araw na nila. Mga walang kakwenta-kwenta mga mambabatas. Komento na inyong lingkod. Wala po silang ginawa sa bansa natin kung hindi mamulitika. Samantalang sila po ang napakaraming dapat sagutin sa bayan. Lalo sa ating kapirahan. Yung institusyon na yan. Yung 2 institusyon na yan. Lalo yung ginawa nilang BICAM report sa atin mga tambay. Ito naman po ang sagot ng Vice President sa mga korap yata. Makahulugan ng pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kabi-kabilang impeachment laban sa kanya. Magkakagulo raw ang bayan kapag nagsalita siya. Nasa frontline na balitang yan ng aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo, exclusive. Matipid pero palaban si Vice President Sara Duterte tungkol sa panawagang impeachment laban sa kanya. Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, makakagulo ang bayan. Nitong Biyernes lang nang magrally ang ilang grupo sa EDSA Shrine para manawagan sa Kongreso na aksyonan ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ngayong linggo na raw nakatakdang ipadala ng Kamara sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez ang 3 impeachment complaints. Hanggang Biyernes na lang kasi ang Kongreso at magbe-break na para sa paghahanda sa eleksyon. I think we have given them enough time, so
We will have to kanta nga habang may buhay. Ko alam kung makakatulong o makakasama sa mga kandidato ang pag-endorso ko sa kanila. Kaya pinag-iisipan ko yun ng maayos. Kahit kabi-kabila ang planong pagpapatalsik sa kanya, seryoso raw na titingnan ni VP Sara ang pagtakbo bilang presidente sa 2028 elections. I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Napakarami pong dapat ayusin, dapat baguhin, siyempre, dapat pong makulong. Dapat maimbestigahan para makulong, mga katambay. Nakita nyo po, yung pahayag po ng Vice President, maraming dapat ayusin, lalo po ang mga korap na politiko sa ating bansa. Alam po ng Vice President yan, mga kababayan. Alam na alam niya po lahat ang galawan po ng institusyon po, lalo po ng Kongreso at Senado. Alam na alam niya po ang mga kabulukan nito. May mga hawak po siya, di ba? May mga hawak na dokumento yan. Yang Vice President, di ba? 2 tao lang kumukontrol. Ngayon, yung 2 tao, yung 1 tao, doon po dadalhin ang impeachment daw po ng Vice President sa Speaker. Yung Speaker ay nalalagay po sa napakalaki pong anomalya pagdating po sa 2025 national budget ng Pilipinas. Yung ginawa po nila ng BICAM, mga tambay, sa BICAM. Yung ginawa po nilang report, talagang ibang klase, di po ba? Maraming blanco. Sino po ang nasa BICAM? Mga senador, mga congressman. Hindi po ang VP Sara ang nandyan. Kaya po, talagang pipilitin po nila talagang ma-impeach. Kahit po, nakita nyo po, nakakatawa na lang mga tabay. Ilang araw na lang, magsasara na sila. Dahil magiging busy na po sa pangangampanya. Di ba? Pero pinipilit pa rin kasi nila. Kasi pag hindi na sila nakabalik, yung sinasabi nga po natin, malabo na po silang makabalik. Mga kababayan, pag nakabalik po, at nakapasok na po ang grupo po ng Sara Duterte, ng Vice President at dating Pangulong Duterte, palagay ko, diyan na po magkakaroon. Komento na inyong lingkod, isang damukal na investigasyon para sa kanila. Mga kababayan, sila na ang maimbestigahan. Pagka nabago na po ang ihip ng hangin para sa kanila. Pag nabago na po ang kapitan, lalo ang speaker, mga katambay. Karamihan po dyan, hindi na po makakabalik yan. Makabalik man yan, baka may malaking dayaan. Baka magkaroon ng, ang tsansa na lang po nila, komento na inyong lingkod, dayaan. Kung magkakadayaan po, di umano, yan na lang po tsansa nila. Yung gumamit po ng isang damukal na pera ng bayan para po sa pamumulitika, yan na lang po ang kanilang chance para sinasabi pong pera-pera na lang. Pero sana tayong mga Pilipino, mga kababayan natin, hindi masilaw sa pera na pang sandalian lang yan. Pagkatapos na napakinabangan ng Pilipino, sandali lang yan. Pero yung pakinabang ng politiko na makakabalik sa pwesto na ganito sa 19 Congress, yan, mga senador, mga congressman na ang issue puro kaperahan natin, natuklasan natin kung paano sila humawak ng budget natin. Di ba? Mga wala pong mga resibo, hindi uso. Di ba? Mga liquidation by certification lang kung paano sila kung ano ginagawa nila sa pera natin. Walang mga public hearing ang kanilang mga pondo. Di ba? Hindi naka-broadcast. Hindi natin alam kung saan nila dinadala ang pondo natin. Kasi limitado lang po ang pwede nilang ibigay sa COA. Dahil nga doon sa ginawa nilang batas o rules para sa kanila. Na pinangunahan po ni dating Senador Ping Lacson. Ayon na mismo yan. Kisa Sasot Rogandos. Kaya nga po ang ating dating Pangulo, di ba? Nung malaman niya yan, di ba? Masama loob niya. Hinamon niya na open the book yung grupo na yan, di ba? Yung institusyon na yan, open the book, di ba? Kaya lang, wala namang pumalag
Ang ginawa po nila, ipolitika. Is demolition job. Tamna ng mga issue katulad ng EJK, di ba? Nandiyan pa ICC, Pogo, War on Drugs, kung ano-ano pa, mga tambay. At ang Vice President, ganun din po ginawa nila, di ba? Dahil nga po, wala po sila kasing tsansa na wala. 0%, mga tambay. 0% ang tsansa nilang manalo sa Vice President. 0. Sa ginawa po nila sa ating bansa ng 3 taon, sa itong institusyon na ito, ang pamahalaan natin, nakatutok lang po. 3 taon tayong dinala sa mga issue ng pera. Pera na hindi nila maipaliwanag sa atin. Walang mga investigasyon. Diyan tayo dinala. Napakalalaking issue sa pera. Diba? Flood control, ginto sa bangko, PhilHealth, GSIS, SSS, at marami pang iba, mga kababayan. At ito, ang pinaka-latest, yung 2025 national budget natin na ginawa po nila sa BICAM. Mga blanco. Pero pinipilit po ng isang Pangulo ng Pilipinas na walang blanco ang GAA. Kaya nga ano sabi ng mga Pilipino? Yung GAA ay nagiging gago. Nagiging gago po yata sila doon sa GAA. Di mo ba mga kababayan? Kaya dito, pipilitin po talaga mga kababayan. Dahil karamihan po na nang gusto magpa-impeach sa Vice President ay puro po mayroong karga-karga. Ano yung karga-karga? Marami silang problemang binigay sa atin. Katulad dito, grupo ng makakaliwa. More than 50 years na tayo nagka-problema riyan. Di ba? Nahandyan po, halos grupo ng CPP, NPA, NDF, Makabayan Black ang gusto magpa-impeach. At mga politiko yata, mga korap na ayaw na po mawala sa pwesto nila. Manatili na po sila sa kapangyarihan. Dahil pag nanalo ang Vice President, malilintikan silang lahat. Lalo-lalo itong Makabayan Black na meron diyang 1, 2, 3 at marami pa sila. Puro may problema po yan. Problema na po ng bayan yan at malaki rin po ang problema nila sa Vice President. Meron nga isa dyan, convicted na ng child abuse. Pero nahandyan pa rin dahil sa sobrang lakas po niya sa pamahalaan yata, mga kababayan. Ibang klase. Kaya bilang na po kasi. Kaya takot na po yan, mga tambay. Takot na po ang mga mambabatas natin na napakarami pong issue sa kaperahan. Marami po dyan. Kung hindi po magpapasilaw at hindi magkakaroon ng malawakan dayaan sa botohan, di umano, ay wala olats po lahat yan. Matatalo po yan. Kahit daanin po nila ng daanin, mga kababayan, sa survey nila, hindi na po makukuha sa survey ang mga Pilipino, mga kababayan. Nakikita ng mga Pilipino ang karakas nila. Kung paano sila magtrabaho sa atin. Ano ba ang trabahong binigay nila ng 3 taon pamumulitika? Nahandyan ang problema. Nadodoble, triple. Napakaraming problema na hindi nalulutas. Kahirapan nga lang, di ba? Presyo nga lang, mga pangako. Bigas na nga lang, di ba? Pinipilit nila ngayon dahil pinipilit nila ang bigas. Panandalian lang po yata dahil sa politika, mga kababayan. Ginagawa po nila yan. Nakita po ninyo. Pati mga ayuda, pinipilit nila ngayon. Pinipilit nilang mapamahagi ang akap, mga kababayan. Dahil panahon ng politika. Pati sweldo, pinipilit nila ngayon itaas ang sweldo. Dahil panahon ng politika. Dahil alam nila sa sarili nila, hindi sila mananalo. Kaya kailangan po nilang lukuhin yata ang mga Pilipino. Gaguhin, bodulin muli ang mga Pilipino para po sabihin na sila ay magagaling na politiko. Ginagawa nila ng paraan ang problema ng bansa dahil panahon ng politika. Pag sila ay mga nakaupo na, dilat na naman ang ating mga mata, mga katambay. Dilat na dilat. Samantalang sila, ngising buhaya, mga katambay. Pagka nanalo muli sila, mga ngising buhaya ang mapagkikita natin sa kanila. At naglalaki ang mga tiyan, mga kababayan. Naglalaki ang mga mata. Dahil yung karamihan daw po dyan ay bangag. May issue pa ng droga raw karamihan dyan. Diba? Mga dilat ang mata. At yung iba,
nagiging baboy po sa sobra po yatang pakinabang, nagiging baboy. Di ba mga kabayan? At mga ngising buhaya sa pera po yata ng bayan. Ganyan po. Kaya nga po, kaya nga nakita nyo po, simple lang ang sagot ng Vice President. Huwag nyong intayin siya magsalita. Kasi pag nagsalita siya, magkakagulo na ang bansa, mga kabayan. Hindi nyo ba naisip yun? Logic yun. Matindi po yun. Kasi once na nagsalita ang Vice President, problema na, gulo na. Mag-aaklas na po ang taong bayan. Kasi pwede na pong ilabas ng Vice President lahat-lahat. At pwede na po lahat. Pagka po ang Vice President na po ang nagsalita. I-push nyo na i-push yan. Ang Vice President ay napakaraming hawak na bala para sa inyo. Kumpleto, may reserve pa. Kumpleto ang bala, may reserve pa siya sa dami ng mga anomalya na pinaggagawa po yata nila sa ating kapirahan. Pati ang First Lady, meron din pong hawak na bala ang ating Vice President yan. Dahil pinaputok niya po yan eh. Pinaputok niya po yan. Hindi ka halal ng bayan, First Lady, pero kumukuha ka ng isang damukal na pera sa Pilipino, sa bansang Pilipinas, sa budget natin, di ba? Kaya maraming bala po yan. Tapos, may hawak din pong bala yan sa Pangulo ng Pilipinas. Dahil yung issue po ng droga, sa tingin nyo, hindi nabigyan ni Kati Binag ng video yan, ng USB, mga kababayan? May tamang panahon po yan, yung video na yan. Ngayon, nahuhuli na po sa bibig ang Pangulo yata. Dahil kitapang-tapang ng Pangulo, pero pagdating po sa drug testing, ay wala po siyang yagballs. Kaya ang mga Pilipino, ano sinasabi ng mga Pilipino ngayon? Tayo, totoo pala yata na gumagamit yata talaga ng droga ang Pangulo dahil ayaw magpa-drug test ngayon, mga babayan. Di po ba? Kaya good luck na lang po, mga babayan. Yung ginagawa po nila ay kapahamakan po nila. Pilitin nyo, i-push nyo na i-push, Makabayan Black, CPP, NPA, NDF, mga korap na politiko, di umano, pilitin nyo, gawan nyo ng paraan para ma-impeach ng kayo mismo ay malagay sa imbornal, sa inidoro, o baka sa kulungan pa. Karamihan dyan, mga tambay. Hintayin nyo. Pagka ang Vice President na laluklok, markado kayong lahat. Markado kayo. Pati mga vlogger. Yung mga vlogger na sobra-sobra pong umatake, tumira. Mga below the belt na po ang ginagawa ng karamihan. Pati po ang kanyang pamilya sinisira na kesyo meron siyang kalaguyo na basketballista, kung ano-ano pa. Magkakaproblema rin yung mga yan, mga kababayan. Panandalian lang po lahat yan. Panandalian lang. Hindi po nagtatagal yan, mga kababayan. Lalo na kung ganitong klase pong pamumulitika, ganito lang ang ibibigay sa iyo ng politiko, hindi magtatagal yan. Anong legacy ang maibibigay niya para matanda? Para magustuhan at matandaan ng tao? Anong klaseng pamumuno? Sige nga. Anong klaseng pamumuno ng mga congressman, mga senador, at ng Pangulo na para ipagmalaki mo bilang sila'y lingkod bayan? Sige nga. Puro issue ng pera? Corruption? Di ba? Istapa? Ayon na rin mismo sa dating Pangulo Duterte. Istapa ang pinagagawa nila sa pera ng Pilipino. Yan ang magiging legacy nila, history. Sa tingin nyo? Tatagal yan, mga kababayan? Ilalagay lang lahat yan ng mga Pilipino sa inidoro. Kaya nga po, mga kababayan, hiling ko po, panalangin, dalangin ng inyong lingkod, huwag po sana silang magtagumpay. Lalo po kung magpaplano sila ng malawakan po na dayaan di umano. Panalangin po tayo, mga kababayan. Manalangin po tayo na hindi po mangyari na magkaroon po di umano ng malawakan dayaan dahil po sa kapangyarihang ayaw na nilang mawala sa kanila. Huwag po sana. Huwag po sana tayong pumayag, mga kababayan. Dahil po tayo ay nasa katotohanan. Gusto po natin na ang ating bansa ay hindi po malagay sa kawalan, bumagsak, at masabi pong lugmok na lugmok tayo. Napakahirap po ng buhay, mga kababayan. Muli po, si Katambay Manong,
Maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Konting taste na lang po mga katabay. Tiyaga-tiyaga na lang po. At bantayan po natin ang halalan at huwag po tayong pumayag. Lalo po yung mga nagbabayad, pwede po natin kunin yan mga kababayan. Kunin po natin pera po ng bayan yan. At huwag po natin silang iboto. Gamitin po natin ng tama ang ballpen para po sa tamang politiko. Hindi po para sa mga magnanakaw, mga kababayan. Isip-isip po. Para po sa atin ito at sa mga susunod na henerasyon, mga kababayan. Paalam po. Sa muli. Bye-bye. Ingatan nawa.